Ayan, isang mapagpala at napakagandang umaga po mga kapatid. Ayan, salamat po Ma'am Layden at sa buong praise and worship team sa pangunguna po sa pagsamba. Sarap po sa pakiramdam, ano po? Na-bless po agad tayo kahit praise and worship pa lang, parang solve na agad po ang ating linggo. Ayan, ako po ay magkasimula sa isang basic na katanungan. Do you love the church? Mahal po ba natin ang ating iglesia? Ayan, iglesia pa rin po ang topic natin, at kung matatandaan po natin, last week ay tinalakay po sa atin ni Pastor Argel yung kapangyarihan ng iglesia. And by this time, hopefully ay mas na-build up na po sa atin yung pagpapahalaga at yung mataas na pagtingin sa kapangyarihan at otoridad po na meron ng iglesia. Na ang otoridad pala at kapangyarihan ng iglesia po ay hindi lamang basta galing sa ating mga leader, hindi lang galing sa tao, kundi galing po sa Diyos. Kaya ang iglesia ay tunay na dapat na tingnan po natin sa mas mataas na antas ng pagtingin. Na ito hindi lamang basta organisasyon o pagsasama-sama ng mga tao, kundi ito'y meron pa pong mas malalim na kahulugan at mayroong mas malalim na layunin at binihisan po ng mataas na kapangyarihan ng ating Panginoon. At ang susunod ko pong tanong ay ito. Kung aalalahanin mo kapatid, kung aalalahanin mo po, nakagawa ka na ba ng isang bagay o mga bagay na sa tingin mo ay humamak sa iglesyang ito? Siyempre, hindi po natin yan asagutin. Sa isip lang natin. At sa marami po siguro sa atin, wala naman tayong maaalala agad-agad na nilapastangan natin ang CLJC. Lalo na kung hindi naman talaga malinaw sa atin kung ano nga ba yung mga grounds na maituturing po na paghamak sa iglesia ng Panginoon. Siguro po yung mga basic ay alam na natin, gaya ng mga nababasa natin sa 100 Bible lesson na aklat, yung kapag hindi daw tayo matapat na nagbibigay ng ating ikapo, kapag di natin ipinapagamit yung ating mga kaloob na ibinigay ng Diyos para sa iglesia, o hindi kaya naman tayo ay nagpapatuloy o kaya ay lantarang nagpapatuloy sa mga kasalanan, o hindi naman kaya ay hindi tayo nagiging matapat sa pag-aaral ng mga doktrina na inaturo po sa ating church. Yun po yung ilan sa mga sinasabing paglapastangan or pag-despise sa ating iglesia. Pero sa linggo pong ito, tayo ay mas magtatalakay ng mga bagay na para bang hindi natin nakikita agad-agad na masama, pero yun pala ay may direktang epekto po sa ating iglesia at nangangahulugan ng paglapastangan or paghamak sa ating church. Sabi po sa Efeso 1 verse 22, Efeso 1 verse 22, ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng iglesia. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Kapag hinahamak daw natin mga kapatid ang church o ang iglesia, ang hinahamak talaga natin ay si Kristo dahil siya ang ulo ng iglesia at ang iglesia ang katawan ni Kristo. Kung hinahamak natin ang katawan, syempre, hinahamak din natin ang ulo. Kaya't napakahalaga po na maging malay tayo sa ating mga ginagawa dahil baka nahahamak na pala natin si Kristo at ang iglesia, ngunit hindi pa natin nalalaman. At yan po ang purpose ng ating preaching ngayong umaga. Yung dalihin po tayo sa mas malalim na pagkaunawa doon sa mga bagay na tila ba hindi natin napapansin agad or nakikitang masama. O unaware tayo na sa pamamagitan pala ng paggawa ng mga bagay na yun ay nahahamak na po natin ang iglesia na pinaglagyan sa atin ng Diyos. Ngayong umaga po pag-aaralan natin kung paano ang mga paraan natin na nahahamak natin ang iglesia. Papaanong paraan natin hinahamak ang iglesia? Una po, sa pamamagitan ng paghamak sa mga kapatid. Sa pamamagitan ng paghamak sa mga kapatid. Makibasa po kayo sa unang Korinto 11:17. Unang Korinto 11:17. Tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti kundi nakakasama. Una sa lahat, nabalitaan kong kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang may katotohanan iyon. Kailangan pang magkabuklod-buklod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kaniyang dala
kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain o uminom? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo? Hindi. Hindi ko kayo pupurihin. Sa NIV po, ang sabi sa verse 22, or do you despise the church of God by humiliating those who have nothing? O hinahamak ninyo ang iglesia sa pamamagitan ng panghihiya o pangahamak sa mga mahihirap? Ang panghihiya o pangahamak po sa mga kapatid ay itinuturing po ni Pablo na pangahamak sa iglesia. When you despise the members of the church, yung mga kapatid sa church, you are also despising the church. Dahil ang bawat miyembro po ay mahalagang bahagi ng iglesia. Naniniwala po tayo doon, Bawat isa sa atin, yung katabi mo, each and every one of us, lahat tayo ay mahalagang bahagi ng iglesia. At ang hamakin po, ang isa sa atin ay katumbas ng paghamak sa buong iglesia. When you despise one of your brother or sister, you are also despising the whole church in general. Di ba kahit sa katawan naman po, kung hahamakin ko ang ilong, dahil hindi ito maganda sa paningin, hindi ba't hinahamak ko po ang kabuuan ng katawan na bahagi yung ilong na yon? At hindi po natin inahamak ang ating mga sarili. Minsan po siguro inagawa nating katatawanan o biro, pinupulaan ang ating sarili dahil sa ating mga kapintasan. Pero deep inside, sa loob po natin, ayaw natin at hindi tayo natutuwa na tayo ay pinagtatawanan, hinahamak o pinipintasan dahil sa ating mga kapangitan. Kapag naunawaan po natin na tayong lahat ng sumasampalataya ay iisa na, we are one, hindi natin nahamakin ang iba dahil anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, anuman ang kanilang disposisyon, tayo ay bahagi ng iisang katawan at ang paghamak sa isa ay nangangahulugan ng paghamak sa kabuuan o sa lahat. Sa kalagayan po ng mga taga-Korinto, doon sa binasa po nating passage, ang pagtitipon po na dapat ay nakakabuti, ay hindi daw nakakabuti kundi nakakasama pa. Dahil sa kanila pong pagtitipon, sila ay nagpapangkat-pangkat. Sa salin po nung version ang salita ng Diyos, ang sabi sa verse 18a, sapagkat nabalitaan ko, una sa lahat, na tuwing nagtitipon-tipon kayo bilang iglesia, nagkakaroon kayo ng hidwaan. Sa iba pang salin ay ginamit po ang salitang pagkakabaha-bahagi. Ang ironic po pakinggan, every time daw na sila ay nagagather, sila ay nagkakabaha-bahagi. Sila ay nagpapangkat-pangkat. At yung pagkakabahabahagi kong gayon ay isa pong anyo ng paghamak sa mga kapatid at paghamak sa iglesia sa kabuuan. Kumbaga every time po sila ay nagagather, nagasama-sama dito yung mga medyo mayayaman, tapos andun lamang yung mga mahihirap, nagasama-sama dito yung mga profesional, yung marurunong. Kumbaga nagkakaroon sila ng division which is hindi dapat, maling-mali. Nagpapangkat-pangkat po ang mga tao at inihihiwalay ang kanilang sarili sa iba upang ipabatid sa lahat na sila ay naiiba, na sila ay mas angat or mas espesyal, na sila ay mas mataas na uri ng tao. Sabi po sa verse 19, kailangan pang magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat. Sa ibang version po sa English, so that those of you who are approved may be evident. Marahil po may mga pakiramdam ang mga mananampalatayang ito na financially blessed, yung mga pinagpala, na ang kanilang pagiging financially blessed ay palatandaan na sila itinuturing ng Diyos na tapat at approved sa harapan ng Diyos. At marahil po iniisip nila na ang mga mahihirap na kapatid ay hindi binibigyan ng Diyos ng mga material na pagpapala dahil sila ay hindi nagiging tapat sa Diyos at hindi sila approved sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, ang pagiging pinagpala sa mga material na bagay ay hindi po nangangahulugan na mas kinalulugdan tayo ng Diyos kaysa sa iba nating kapatid. Ngunit ang pagiging dukha ay hindi rin naman nangangahulugan na mas kinalulugdan tayo ng Diyos o mas spiritual tayo kaysa sa mga taong sagana sa mga material na bagay. Ang bawat isa po sa atin ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Whatever your disposition in life is, pantay-pantay at pare-pareho po tayong nabubuhay lamang sa biyaya ng Diyos.
tayo po ay pare-parehas lamang ang kalagayan sa harapan ng ating Diyos. Sa naging asal po ng mayayaman sa iglesia sa Corinto, ang nakita po ay kung ano ang tunay nilang kalagayan. Hindi po ba yung ginawa nilang yun ay nag-reveal lamang nung talagang tunay na kalagayan nila? Na sila ay, oo nga, mayaman sa material na mga bagay, ngunit sa usaping spiritual, sila ay mga dukha. Kapag inaangat po tayo ng Diyos ng higit kaysa sa iba, hindi po natin dapat tingnan ang ating sarili na mas pinapaboran ng Diyos kaysa sa iba nating mga kapatid. Sa oras na mag-isip po tayo na tayo'y nakakahigit kaysa sa iba nating mga kapatid, magbabago po talaga ang ating pakikitungo sa kanila at ahantong iyon sa paghamak sa kanila nang hindi po natin namamalayan. Pwedeng unintentionally, hindi mo naman talaga gustong hamakin yung kapatid, pero when you start looking at them like they are less than you, na mas mababa sila kaysa sa iyo, ang tendency talaga ay nagabago yung pagtingin natin sa kanila, and whether you are aware or not, nahahamak na po natin sila. Ilalayo natin ang ating sarili sa kanila at lilikha po tayo ng pagkakabahabahagi sa iglesia. Ang mga tao pa naman pong lumilikha ng pagkakabahabahagi ay yung mga tao rin na nabubuhay sa pagkamakasarili at walang malasakit sa iba. At yan po ay hindi isang uri ng Kristiyano na nais ng Diyos na maging kagaya natin. Sa verse 20 po, ang sabi, sa inyong pagtitipon, hindi daw banal na hapunan ang kinakain nila. Bakit? Sabi sa verse 21, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala, kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Kumbaga sa isang pagtitipon po, okay, bawat isa ay may dala ng kanyang nakayanan, kung ano yung kaya, dinala. Tapos ang ginagawa nitong mga mayayaman, dali-dali sila sa pagkain, inaubos agad nila yung kanila, dahil ang isip siguro nila, sa akin naman ito, ako ang nagdala nito, bahala yung mga walang dala. Bakit nagmamadali sa pagkain ng kanilang dala? Ang iniisip lamang po nila ay ang kanilang sarili. Yun lamang yun. Sinasadyang ubusin ang dala sa halip na magbahagi sa mga walang dala o walang madala. At kapag sarili lamang po natin ang ating iniisip at hindi po natin inapagmalasakit ang kalagayan ng ibang kapatid, nahahamak na po natin sila. Ano man po ang ating kalagayan sa buhay, inaasahan ng Diyos na magpadama po tayo ng malasakit sa isa't isa. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, mayaman man po o mahirap, dapat nangungundanganan po tayo sa iba nating mga kapatid. Hindi dapat sarili ang iniisip, kundi ang kapakanan din po ng ibang miyembro ng katawan dahil tayo po ay iisa. Nasusundan po natin, we are one, iisang bahagi tayo, kaya una sa lahat, hindi dapat natin pintasan ang bahagi ng katawan, but also dapat din po nating ipagmalasakit ang ibang bahagi ng katawan. Tayo po ay bahagi ng iisang katawan, kaya't huwag nating hahamakin ang sino mang kapatid na bahagi din ng katawan ni Kristo. Yun po ang ating unang puntos. Pangalawa po, hinahamak natin ang iglesia sa pamamagitan po ng pagpapabaya sa ating katungkulan sa iglesia. Sabi po sa Hebreo 10:25, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Sa Hebreo, sa ibang salin po sa Ingles, King James Version, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some. At gusto ko lang pong linawin na when we talk about responsibility sa church, ito ay hindi lamang para sa mga leader o nangunguna. Ito po ay para sa bawat bahagi ng katawan. Dahil ilang beses nang tinuro sa atin na lahat tayo ay merong bahagi sa katawan. Meron tayong katungkulan na dapat tugunan. At isa na po doon ay yung pagdalo sa mga pagtitipon. At pag sinabi po nating inakaligtaan or inaforsake po natin ang isang bagay, iyon po ay nangangahulugan din na hindi natin inapahalagahan yung bagay na yun. Kumbaga inaturing po natin na walang halaga. At katumbas din po iyon ng paghamak dahil hindi natin itinuturing na mahalaga ang isang bagay na napakahalaga. Yung isang bagay na totoong mahalaga pero ang tingin natin ay hindi mahalaga.
hindi natin inabigyang pansin, hindi natin inaseryoso, yun daw po ay paghamak ng maituturing. Ang pagpapabaya po sa ating katungkulang dumalo sa mga pagtitipon ng iglesia ay paghamak na maituturing sa iglesia. Grabe po, hindi ka lang dumalo, pero yun pala ay nangangahulugan ng hinahamak mo talaga ang ating church. At ang hindi po pagdalo ay katumbas ng pagsasabing, hindi mahalaga ang pagtitipon o hindi mahalaga ang mga taong kakatagpuin natin. Kaya wag na lang, hindi na lang ako pupunta. Na mabuti lang pumunta sa kapilya o sa cell kung mabuti yung pakiramdam mo, kung maganda ang panahon, o kung wala kang kompromiso, kung wala kang labahin, o marami kang panahon para sa ibang bagay. Paghamak na po itong maituturing dahil para sa iyo ay magaang bagay lamang or hindi mo inabigyang halaga yung mga pagtitipon at pagdalo. Kinikilala mo na mas higit na mahalaga at mas una ang iyong buhay at yung mga bagay sa iyong personal na mga agenda kaysa sa mga gawain ng Panginoon. Don't get me wrong mga kapatid, may mga tao pong tunay na may sakit, kaya hindi nakakadala, and that's okay. Kaya nga po tayo may online para sa mga taong hindi makakapunta personally dito sa church dahil may sakit, may mga valid reasons, pero may mga tao rin pong biglang sumasakit ang ulo, biglang nahihilo, biglang pinapanghina kapag oras na ng pagsamba, kapag meron ng cell. Yung tipong very energetic pa, tapos nung oras na ng pagsamba, bigla nang pinanghina at naging unable to attend the gatherings. Kapag hindi po tayo dumadalo sa mga pagtitipon, ang talagang binabaliwala po natin mga kapatid, ay yung mga taong daratnan sana natin sa mga pagtitipon na yon. Ano po ang mararamdaman natin kapag yung mga taong inanayahan natin sa mahalagang event po ng ating buhay ay dumating po sa araw na inimbitahan natin sila? Di ba, kunyari po ay kasal, birthday, or very special events ng ating buhay. Hindi lang yung mga celebrations, kundi kahit yung mga panahon na tayo ay nagluluksa, halimbawa, na walaan tayo ng mahal sa buhay. Hindi ba't masaya po tayo dahil nararamdaman natin na tayo ay mahalaga sa kanila? Na tayo ay hindi baliwala lang sa kanila? Na mahal pala nila tayo at handa pala silang maabala para sa atin. At ganoon din mga kapatid sa pagtitipon sa iglesia, ipinadarama po at ipinapakita natin sa ating mga kapatid na sila ay mahalaga sa pamamagitan ng pagtupad sa ating mga tungkulin na dumalo po sa mga pagtitipon. Bakit ba kailangan nating dumalo sa pagtitipon? Sabi po sa verse 25, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Dumadalo po tayo sa mga pagtitipon upang ano daw? Upang mapalakas po ang loob ng isa't isa. Dumadalo po tayo dahil tungkulin natin na palakasin ang loob ng isa't isa. Mayroon tayong tungkulin sa isa't isa. And how can you do that responsibility with your brothers and sisters if you are not present? Pwede bang text-text na lang? Pwede bang chat-chat na lang? When you have all the means, meron kang kakayahan na pumunta pero hindi ka lang talaga pumunta. Kapag pinapabayaan po natin ang pagdalo sa mga pagtitipon, napapabayaan din po natin ang ating katungkulan na palakasin po ang ating mga kapatid. At nawawalan din naman tayo ng pagkakataong mapalakas ng iba. Na ipagkakait natin sa kapatid yung pagpapalakas na dapat ay naibigay natin at naipagkakait natin sa ating sarili yung pagpapalakas na dapat ay tinatanggap natin mula sa kanila. Big deal mga kapatid. Big deal ang hindi pagdalo sa mga pagtitipon. Lalo na kung naging habit na po dahil napapabayaan po natin ang ating tungkulin sa katawan ni Kristo. Huwag po nating pabayaan ang pagdalo upang magampanan natin ang ating tungkulin sa isa't isa na palakasin po ang loob ng isa't isa. The biggest reason why we must not forsake gatherings is because this is God's instruction to divine protection. Ang malaking dahilan daw po kung bakit hindi natin dapat ipinagpapaliban ang pagdalo sa pagtitipon dahil ito po ang utos ng Diyos bilang ating proteksyon para sa kabanalan. Ang sabi po sa unang Pedro 5 verse 8,
Unang Pedro 5 verse 8, alam ko pong ilang beses nyo na itong narinig. Humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aali-aligid at humahanap ng masisila. Ano daw po? Mapapansin po natin na walang inapili ang kaaway. Anumang panahon o oras para tayo po ay tuksuhin. Kaya napakahalaga po na tayo ay laging handa. Lalo na po sa ating pagsasama-sama. Dahil sa pagtitipon po, nararanasan natin ang pagpapalakasan sa isa't isa. Ang pagtitipon ay hindi lamang basta fellowship, bagaman bahagi yon. Pero hindi lamang yon. Bawat isa po ay may napakahalagang role, kaya sinasabi po ng talata na huwag nating ipagpaliban dahil ito po ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Maaring ito ikapahamak ng iyong kapatid kung wala ka doon. Kung you have that one advice na maibigay sa kanya, one encouragement na maibigay sa kanya, sana. Pero you missed the gathering, hindi ka pumunta, hindi ka nakapunta. At ang kapatid ay napagkaita ng pagkakataon na mapalakas, na makorek. At ang sisi po ay nakanino? Nasa atin, na ipinagpaliban at hindi sineryoso ang mga pagtitipon. And when we do that, we are despising the church. Hinahamak po natin hindi lamang ang kapatid, hindi lamang ang ating sarili, kundi ang iglesia po na ating kinabibilangan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka sa bawat pagtitipon. Dapat po nating tandaan na hindi po ina-accept ng Diyos ang pagsasabi natin na hindi naman ako kabawasan kung wala ako doon. Minsan may mga ganun po ba tayong thinking na nasasabi natin, hindi na lang ako madalo, hindi naman siguro ko hahanapin. Sino baga naman ako? Ay kahit naman ako'y wala doon, kaya nilang gawin yung gawain na yon. Kaya na nila yon. Pero yun po ay maling kaisipan. Dahil tayo po ay bahagi ng katawan, hindi po kumpleto ang katawan kung wala tayo. At ang ganitong pagsasabi po ay maituturing na paghamak sa iglesia. Parang inasabi rin po natin na okay lang yung church, okay lang yung katawan na yan kahit wala yung ilong. Okay lang yung katawan na yan kahit wala yung mata. Okay lang yung katawan na yan kahit wala yung ulo. At yun po ay paghamak sa iglesia. Kaya sinasabi nga ng talata na huwag nating kaligtaan ang pagtitipon dahil ang presensya mo ay mahalaga. Sabihin po ulit natin sa ating katabi, kailangan kita at kailangan mo rin ako. Ayan, gayon pa man, dapat din naman pong maging sincere yung ating pakikipag-isa sa pagtitipon. Sincere in a way na, una, syempre, nabukal po sa ating puso, hindi yung napipilitan lamang. And second thing, sa pagiging sincere, yung dedicated po tayo. Lalo na sa usaping oras, pag sinabing 2:00, 2:00 talaga. Hindi yung 2:00 pa lang maalis ng bahay. 2:00 pa lang maliligo at mag-aintindi. Dapat ay malay po tayo doon mga kapatid kasi ang naapektuhan po ay yung schedule at gawain ng mga kapatid at yung gawain ng church in general. At di ba yun po ay tahasang pambabastos, hindi lamang natin napapag-usapan, pero kung atingnan po natin ethically and biblically na rin, yun ay tahasang paglapastangan din at paghahamak sa gawain ng iglesia kung hindi po natin inaseryoso at hindi tayo tumutupad sa mga naging usapan o kasunduan tungkol sa usaping oras. Dapat po nating maunawaan na sa bawat pagtitipon, yun po ay gawain ng Panginoon. At tayo mga instrumento lamang para gawin ang layunin ng Diyos sa kanyang iglesia. Dahil ang iglesia po ay kanyang katawan, ito ay hindi mahinang samahan lamang dito sa lupa. Kaya ang pagkakatipong inuutos niya ay hindi natin inabasta-basta o winawalang kwenta. Dahil ito man ay gawain ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At maniwala po tayo na every time we gather, there is something special happening. May nangyayari. Siguro lang ay hindi natin nakikita, pero sa ating kalooban, sa ating puso, sa ating mga pagkatao, may nangyayari po. Just like this time, siguro tingin mo lang, uupo ka lang dyan, intayin mo lang matapos yung service, pero hindi natin alam na may ginagawa ang Diyos, ang banal na Espiritu sa ating mga puso, sa ating mga pagkatao. Every time na nakakatabi natin yung katabi, every time na nagbabatian tayo, every time na nakikinig at nag-aaral tayo ng sama-sama. Kaya in short, wag natin babaliwalain ang pagtitipon at maging faithful po tayo sa mga gawain ng Panginoon.
Pangatlong puntos po, may 4 po tayong puntos, nasa pangatlo na po tayo. Paano natin hinahamak ang iglesia? Sa pamamagitan po ng pagtatangi sa mga kapatid. Pagtatangi. Mabasa po ako sa James 2, 1-4. James 2, 1-4. Santiago po yon sa Tagalog. Santiago 2, 1-4. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Hesukristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara, at dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ang damit, at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara, at sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan, o kaya sa sahig ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Kung mapapansin po natin ang naging pangungusap ni Santiago, nais niya po na i-educate at ipamalay sa mga mananampalataya kung paano dapat natanggapin at maging patas yung pagtrato at pagtingin sa iba, lalo na po sa loob ng iglesia. At ako po'y natutuwa sa kung paanong sinimulan ni Santiago yung verse 1. Pansinin po natin, basahin natin. Pinaalala niya po muna sa mga mananampalataya kung sino sila. Ano ang identity nila, sabi niya, bilang mga mananampalataya kay Hesukristo na ating maluwalhating Panginoon. Binild up niya muna yung kanilang identity. Okay, let me remind you, eto kayo. Ito yung identity nyo. Kayo ay mga mananampalataya kay Hesukristo na ating maluwalhating Panginoon. Tapos sa kanya po sinabi, kaya dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Sa ibang salin po, sa NIV, my brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ must not show favoritism. Sa New Living Translation naman, my dear brothers and sisters, how can you claim to have faith in our glorious Lord Jesus Christ if you favor some over others? Parang inasabi niya na po na, dahil kayo ay tagasunod ni Jesus, kayo ay mga Kristiyano, abay dapat pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat, dapat walang pabu-paborito. Sa NIV po ay ginamit yung salitang favoritism. Sa ibang version naman ay ginamit yung partiality. Favoritism, partiality. At sa ibang salita po, ibig sabihin mayroong paborito o gusto lamang sa loob ng iglesia at ang iba ay hindi man buo ang pagtanggap, hindi buo ang pagmamahal, at hindi buo ang pagtrato. At yung mga words po na ito ay pwede rin nating idikit sa mga salitang racism, discrimination, at prejudice. At alam niyo po ba, mga kapatid, aminin man po natin o hindi, ang issue po na ito ay buhay na buhay pa rin sa ating iglesia ngayon. Tingnan lamang po natin yung nakaupo sa ating kanan, nakaupo sa ating kaliwa, nakaupo sa ating unahan at likuran. At saka po natin itanong sa ating sarili kung pareho o pantay na pantay ba yung ating pagmamahal, pagpapahalaga at yung ating pakialam sa kanila. Kung hindi, gaya ko, you are also guilty of the crime. Guilty of the crime. At inapamukha po sa atin ni Santiago na tayo ay tagasunod ni Kristo at dapat ay walang lugar ang pagtatangi dito. This is the body of Christ. And Christ Himself did not make any partiality. Walang partiality kay Jesus. Nung namatay po ba si Jesus sa krus, sinabi niya na, this is only for the Jews and not for the Gentiles. Sinabi niya ba na, ito'y para lang sa mayayaman, hindi kasama yung mahihirap. O sinabi niya ba na, ang cover lamang ng salvation ay para lamang dun sa mga mapuputi, yung may itim ay bahala kayo. O para lang sa matatangos ang ilong. Para lamang sa mga lalaki, kasi during this time po, grabe yung discrimination sa mga kababaihan eh. Walang authority o kapangyarihan yung asabihin ng babae sa mga korte. Pero hindi. Hindi po none of this matters. Walang pakialam si Jesus sa mga bagay na yan. Sa hitsura, sa kulay, sa kasarian, sa income, sa social status, wala. Kaya bilang kaniyang katawan, sino po tayo para magtangi? Sino tayo para mamili kung sino lamang yung ating pakikisamahan? O sino lamang sa church yung ating pahahalagahan? Kapatid, kung
kung hindi mo naiintindihan yung bagay na ito, marahil hindi mo rin nauunawaan yung ebanghelyo that Jesus died for everyone. At kung Kristiyano ka, we ought to be Christ-like. Ano po? Tayo mga Kristiyano, gusto nating maging kawangis ni Kristo. And in Christ, there is no discrimination. There is no favoritism. No one stands taller in this church. Lahat po tayo ay pantay-pantay. At ito pa mga kapatid, hindi lamang ang Diyos anak. Kahit ang Diyos ama po ay nagpakita rin ng halimbawa. Sabi sa Romans 2 verse 11, Romans 2 verse 11, for God does not show favoritism. Nais po ni Apostol Pablo na ipaunawa sa atin na kahit ang Diyos Ama, hindi po siya nagatangi, mga kapatid. Hindi siya nagparamdam ng pag-ibig sa mga taong gusto lamang niya. Mayaman man o mahirap, mabuti man o masama, pantay-pantay po ang kanyang pag-ibig sa lahat. At may talata pa nga na nagasabi po sa Mateo 5:45, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kaya masasabi po talaga natin na ang Diyos ay patas sa lahat. Ito po yung katangian ng Diyos na dapat ay makita rin naman sa buhay ng bawat isa sa atin. Madevelop po sa kanyang iglesia sa pangkabuuan. Hindi naman po, di ba, na napakapangit naman na yung mga tagalabas ay mababalitaan o makikita o hindi kaya ay mararanasan kapag sila ay nagawi dito, na tayo pala bilang isang iglesia ay nagtatangi. Halimbawa, pumasok yung isang sikat na politiko at tayo ay very welcoming. Pero nung pumasok yung isang ordinary na tagalabas ay wala lang, hindi natin pansinin ni mangitian na hindi natin magawa. Sa palagay po ba ninyo nakaka-bless yun sa kanila? Makakapanghikayat po kaya yun sa mga unbelievers? Paano nila mararamdaman na sila po ay welcome at pwedeng maging bahagi ng church na ito kung tayo mismo sa ating mga sarili ay mayroong kinikilingan? Paano po tayo makapagbibigay ng liwanag sa mundo kung tayo bilang isang iglesia ay napaka-conditional ng pagmamahal na kayang ibigay? And when we say conditional, parang nakadepende lamang kung tayo ay may mapapakinabangan dun sa tao. Halimbawa dun sa talata, yung mayaman, inasikaso, yung mahirap, inalipusta, hindi na pinansin. Conditional, ang inamahal lang natin ay yung mga good ang performance, yung mga taong madaling mahalin. Story time. Mayroon pong isang kabataan na aming pinangungunahan na nasobrahan yata sa pagiging bibo. Sa ibang salita ay marami pang binabago sa kanya ang Panginoon. And most of the time, ay talaga pong nag-manifest yung mga ugali niyang dapat pang i-correct at mabago. At dahil doon, medyo malayo po ang loob ko sa kanya at madalas ay naiinis agad ako. May ganun po ba kayong kapatid? Yung parang, cute mo. In short, hindi ko siya favorite. Parang hindi ko siya favorite, nagka-favoritism at hindi ako natutuwa sa kanya. In my distress, God spoke to me. At na-correct po ako at ang naramdaman kong sabi ng Lord, alam mo, mahal ko yung batang yan. At na-correct ako, natauhan ako na oo nga, ang Lord ay walang favoritism. So tayo na nasa loob ng church, dapat tayo ay hindi natingin dun sa performance lamang, hindi natingin dun sa panlabas lamang, kundi natingin tayo sa kung paanong inatingnan ni Kristo ang bawat isa sa atin. I-evaluate po natin ang ating sarili. Tanungin po natin ang ating sarili. Ako ba ay mayroong tinatangi ng mga kapatid sa iglesia? Ako ba ay nakapagpaparamdam sa ilang mga kapatid na parang hindi patas o pantay? May mga kapatid ba akong inapagparamdaman ko ng higit na pagtrato kumpara sa iba? Ito po ang nais nating magamot sa iglesia, mga kapatid. Hindi tayo dapat manatili sa ganoon na lamang. Hanggat maaari, nais po ng Diyos na mabago tayo. Maging transformational po ang buhay natin habang tayo ay nag-journey ng magkakasama. And hopefully ay makahawa tayo sa iba. Nais po ng Diyos na tulungan tayong laguan yung mga bagay na dapat pa nating laguan. Diba parang sa pamilya lang po yan, Yung mga anak, maraming mga anak na ang hugot ay yung pagiging, may inakilingan yung magulang, may favoritism na nagaganap. Kaya may mga anak na nagarebelde, o kaya hindi nagiging maayos yung kaugnayan sa kanilang magulang. And just like that, the same is true po sa pamilya ng Diyos, sa iglesia.
May tendency na komo mabait sa iyo, mapagbigay sa iyo, palagi kang inabisita at inapagtuunan ka ng atensyon at panahon, ayun na lamang yung magiging kapalagayan mo ng loob kumpara sa iba na mga kapatid. At yun po ay mali. Paano po natin malalaguan ang bagay na iyon? Ang pagtatangi sa mga kapatid. Ang sabi po sa Filipos 2:3, Filipos 2 verse 3, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Maging selfless po tayo. Yung tipong tanggap natin ang bawat isa, nagamalasakit tayo para sa kapakanan ng iba, at mahal natin sila anuman ang pinanggagalingan nila at anuman ang estado ng pamumuhay na meron sila. Matututunan po nating ibaba ang ating mga sarili. At ibahin po natin ang image ng iglesia. Ipakita natin sa mga tao sa labas kung anong iglesia ang nais ni Jesus. At yun ay nakikita sa atin. At magagawa lamang po nating tanggapin at pakitunguhan ang bawat isa kung nauunawaan po natin kung gaano tayo tinanggap at minahal ni Jesus. Pang-apat at panghuling puntos po, paano natin hinahamak ang iglesia sa pamamagitan ng paghatol sa mga kapatid. Basahin po natin ang Roma 14 verse 10. Roma 14 verse 10. Ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Hindi na po bago sa atin mga kapatid ang usaping ito. Bagaman tayo ay pare-pareho mga Kristiyano, hindi naman po nawawala ang samot-saring mga pagkakaiba at opinyon, especially po when it comes to minor things, gaya ng mga bagay na hindi naman masasabing pinakamahalaga sa ating pananampalataya. Yung mga minor things, kumbaga, sila po yung mga, hindi sila yung mga major doctrines na kailangan ay talagang unified o uniform po ang ating interpretasyon at pagsasabuhay. Halimbawa doon ay yung mga doktrina sa kaligtasan, yung doktrina sa pagkapanginoon ni Jesus, doktrina sa Trinidad, yun po yung mga major. Ang mga minor things ay yung mga bagay po na wala naman talagang direktang kaugnayan o epekto sa ating pananampalataya o sa ating kaligtasan. Halimbawa po sa ating talata, sa mga naunang verses po ipinaliwanag ni Pablo ang nagiging kiskisan ng mga mananampalataya na gulay lamang ang kinakain versus mananampalataya na malayang kinakain kahit na ano. Minor things po ito kasi wala siyang direct effect sa ating pananampalataya o kaligtasan. Ito po ang konteksto. Mayroon pong dalawang extreme dito. Two extremes. Una, yung mga legalistic na kapatid na masyadong strict sa pagsunod sa mga kautusan tungkol sa Sabat, sa mga dapat at di dapat kainin, dapat at di dapat gawin, suotin, at marami pang iba. Mga legalistic, strict sa pagsunod sa kautusan. Ang pangalawang extreme po ay yung mga malaya na ginagawa na lang ang mga bagay na sa tingin nila ay ayos lang naman. Dahil sila nga naman ay hindi na under ng law, kundi nabubuhay sa biyaya. And believe it or not, nag-exist pa rin po ang dalawang extreme na yan hanggang ngayon. At ano po ang tendency? Sinasadya man natin o hindi, nahuhusgahan po natin ang isa't isa. Yung mga legalistic, ang tingin nila sa mga easygoing Christians ay masama. Halimbawa po, hinuhusgahan natin yung mga easygoing kasi parang wala silang pakialam sa mga bagay na alam natin ay hindi dapat gawin. Iniisip po natin na panira sila sa patotoo at mas maalam o mas mabait tayo kaysa sa kanila. Kasi masunurin at faithful tayo sa mga rules and laws. Yung mga free Christians naman, yung mga easygoing, hinuhusgahan din yung mga legalistic. Dahil ang isip nila, masyado naman silang traditional, masyadong makaluma, o ang dami-daming bawal. Feeling nila, mas tama sila kasi they've been redeemed by Christ. Kaya okay lang gawin ang kahit ano, basta hindi naman kasalanan. Pareho sila ng sinasabi. Ano po? Hinuhusgahan ng isa't isa at pakiramdam nila they are better than the other. Sabi ng legalistic, mali kayo. Kami ang tama, mas mabuti kami, mas okay kami. Sabi naman ng mga free Christians, kayo ang mali. Kami ang tama. We are better than you. They are saying the same thing. At hindi lang tayo malay mga kapatid, pero every time po na nagkakaroon tayo ng kiskisan at tila ba nahuhusgahan natin ang ating mga kapatid,
na mayroong ibang tinitindigan, kahit sa ating isip lang, yun po pala ipaghamak na rin sa iglesia na ating kinabibilangan. Mayroon po akong kwento. Sa isang kumpanya o isang opisina ay nagkaroon po ng libreng pananghalian. Sa opisinang yun ay mayroong 2 Kristiyano na nagalid na pero magkaibang church. Pareho silang leaders. At masaya naman sila dahil makakalibre sila ng ulam. Kaso, nalaman nila na yun pala ay galing sa piyestahan. Usong-uso, ang daming sunod-sunod yung piyesta ngayon. Immediately, yung isa ay umayaw dahil para sa kanya ay mali yun. At bawal yun dahil ang isip niya yun ba ay tila inihandog sa mga santo o patron at ang conviction niya talaga ay hindi siya kakain. Ang isa naman ay kumain pa rin. Dahil para sa kanya, yun ay pagkain pa rin na mula sa Diyos na dapat ipagpasalamat. At ang conviction niya ay ayos lang. Dahil ika nga, God can even use anything to bless His children. Yun yung conviction niya. Question, tanong, ito po ba ay may direktang kinalaman sa ating kaligtasan? Wala po. So minor thing siya, hindi naman mapupunta sa impyerno kapag kumain, hindi rin mapupunta sa impyerno kapag hindi kumain. Minor issue po. Second question, sino kaya ang tama at sino ang mali sa kanila? Ito ay malinaw po na larawan ng 2 extreme. Maaaring yung iba po sa atin, sa isip pa lang natin ay nahuhusgahan na yung isa sa kanila. Depende po sa ating tinatayuan. Ang totoo ay wala naman masyadong pakialam ang Diyos sa maraming mga external things o mga issues na inapag-usapan natin. Walang pakialam ang Diyos kung may tato ka o walang tato, pero para sa mga Kristiyano, big issue yun. Parang hindi Kristiyano, parang adik, may patato pa. Sabi naman nung may tato, parang hindi Kristiyano, mapanghusga. Pero ang totoo ay wala namang pakialam ang Diyos sa maraming mga external things na inagawa nating issue. Ang sagot po kung sino ang tama o mali ay maaari nating makita sa mga naunang verses. Sa Roma 14 verse 3 ang sabi, huwag hamakin ang taong kumakain ng anuman, ang taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ang kumakain ng gulay lamang, ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinanggap din ng Diyos. Sino ka upang humatol sa iyong kapwa lingkod? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya ay karapat-dapat o hindi. At itinuturing naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. In short, pare-pareho po tayong lingkod ng Diyos. At bahala po ang Diyos na humatol sa atin sa mga bagay na ito. Hindi po natin lingkod, hindi natin alipin ang ating mga kapatid. At ang amo o Panginoon lamang nila ang pwedeng humatol sa kanila. At anuman po ang stand ng kapatid sa mga minor issues na gaya ng mga binanggit natin, ang sabi po sa huling bahagi ng verse 4, at ituturing naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. Kahit sa paniniwala o paningin mo ay mali siya at ikaw ang tama, God, His Master, can make him stand. Ang Diyos ay may kakayahan to make him stand, to hold him, to keep him from error, and from condemnation. So sino ka? Sino po tayo para humusga? Kaya nga sa 14 verse 10 ay sinabing, tayong lahat ay haharap sa Panginoon, kaya sino tayo para humatol at manghamak ng iba? Si Lord po ang boss nating lahat, at siya ang may final say sa mga pinagagawa natin sa mundo, depende po sa ating conviction na mula sa kanyang banal na espiritu na nananahan po sa ating lahat na kanyang mga alagad. Babalik pa rin po tayo sa tanong na ano ang pinakamahalaga. Ang mga usapin po tungkol sa mga minor matters ay hindi dapat kumukuha ng marami nating lakas at panahon. Sa verse 16 to 17 ay sinabi, pag-ingatan mong ang inaakala mong mabuti ay huwag masamain ang iba, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain, hindi tungkol sa inumin, ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkaloob ng Espiritu Santo. Iwasan po natin maging katitisura ng iba, lalo na po sa mga mahina pa sa pananampalataya. Kung pakiramdam mo ay mas malakas ka, ikaw na lamang ang mag-adjust para sa mahihina. Gayunpaman, huwag po nating huhusgahan ang mga kapatid na may ibang paniniwala sa atin tungkol sa mga minor things. Dahil ang hinahamak po natin ay hindi lamang sila, kundi pati
ang kapatiran at ang iglesia. Sa akin pong pagtatapos, nakita po natin na mas malawak kung ano nga ba ang ibig sabihin ng paghamak sa iglesia. Ito po pala ay hindi lang basta hayagang pambabastos, paglapastangan, paninira, o iba pang mga masasamang gawain po na nakakasira sa iglesia. Ito rin po pala ay sumasakop hindi lang sa masasamang bagay na nagagawa natin, kundi kahit sa mabubuting bagay po na hindi natin ginagawa, ay hinahamak na rin po natin ang iglesia. Ang pagpapabaya po sa mga inaasahan sa atin, ang pagtalikod sa ating mga papel, ang paghamak at paghusga sa mga mahihirap at mahihina nating kapatid, at kahit ang mga unspoken thoughts na nagapulyot po sa ating pagtingin sa kapatid, ay isa na rin pong anyo ng paglapastangan sa church. This is so humbling, mga kapatid. Nakita po natin na ang dami pa pala nating kapabayaan at pagkukulang. At kung iniisip natin na ang iglesia ay basta-basta pagsasama lamang ng mga mananampalataya, nagkakamali po tayo. Sana ay umabot po or maabot natin ng mas malalim yung mga pagpapahalaga na siyang maituturing natin na kaluluwa o korpo ng ating iglesia. Again, hindi po ito basta-basta lamang. Ang pagiging bahagi po ng iglesia ay may kaakibat na malaking responsibilidad at pananagutan. Ito po ang tudla nating lahat. Ito ang ating mission, tudla, aim. Sabi po sa Efeso 5:27, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang ganong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Gusto ko pong ulitin. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Napaka-plain po kung basta natin nabasahin. Pero kung nanamnamin po natin ang bawat salita, mararamdaman natin kung gaano kabigat ang inaasahan sa atin. At wala tayong magagawa, kundi pagsikapan po na isang araw ay maiharap natin sa ating Panginoong Hesus ang iglesyang ito na maluwalhati, walang dungis, walang bahid ng kasalanan, walang kapintasan. Hindi po natin ito magagawa kung sa mga bagay pa lamang na napag-usapan natin ngayon ay hindi na tayo makakatawid o makakapasa. Alisin po natin ang panghahamak sa mahihina, ang pagpapabaya sa ating mga tungkulin, ang pagtatangi o favoritism, ang panghuhusga at marami pang kapangitan na sa unang tingin ay hindi agad natin napapansin. Pero kung magiging mapanuri at matapat po tayo, ay mapapatunayan natin na ang mga ito ay nariyan, totoong nangyayari, at pinipigilan po tayo na umusad patungo sa tunay na disenyo na nais ng Diyos para sa atin. Sama-sama po nating ipaglaban sa panalangin ang kalagayan ng ating iglesia. Sa panlabas, sa surface o sa ibabaw, parang okay naman po tayo, wala namang problema. Maayos naman tayo, nagpatuloy tayo, naunlad tayo sa ibabaw. Pero kung sisisirin po natin ang kailaliman, makikita nating marami pa tayong dapat ayusin. Yakapin po natin ang kabigatan ng ating tudla. Hukayin po natin ang mas malalim sa ating puso ang tunay na inaasahan sa atin bilang iglesia. Humingi po tayo ng tawad sa ating mga pagkukulang at pagkakasala, sa ating mga paghamak, sa ating pagiging mga makasarili, sa ating mga favoritism, sa diskriminasyon, at sa atin pong mga paghatol. Magpakumbaba po tayo sa Diyos at hingin po natin ang kanyang paggawa. Sa pamamagitan nun, tayo ay unti-unting makakausad, mababago, hanggang sa maabot natin isang araw ang ating tudla. Maiharap natin sa kanyang sarili, kay Jesus, ang kanyang iglesia na maluwalhati, walang dungis o kulubot o anumang ganong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Purihin po ang salita ng Diyos.